Praise God, salamat sa Panginoon. Tayo pagpapatuloy na sa ating pinag-aaralan. Pero bago lahat, tayo muna ay umawit sa Panginoon. I will come and bow down. Come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence, there is fullness of joy. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Minsan pa, I will come and bow down. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence, there is fullness of joy. There is nothing, there is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Minsan pa, I will come and bow down. Come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence, there is fullness of joy. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Minsan pa, I will come and bow down. Come, yes, Lord, and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence, there is fullness of joy. There is nothing, there is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing, there is no one. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing, there is no one. There is nothing, there is no one to compare with you. I take
I take pleasure in worshiping you, Lord. Minsan pa, I take pleasure. Take pleasure in worshiping you, Lord. Glory, hallelujah. Praise God. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Sinasabak ka namin, Panginoon. Walang katulad sa piling niyo. Walang katulad sa presensya niyo, Panginoon. Hallelujah. Ate sing. Praise God. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Purihin ka po, Panginoon. Purihin po kayo aming Diyos na buhay at dakila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kahabagan, Panginoon. Wala pong makakapantay nino man, Panginoon. Ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming salamat Yes, po, Lord. Panginoon. Patuloy niyo po kaming ginigising, Panginoon, sa umaga, Panginoon, para kayo ay aming makaulayaw, Panginoon. Lord, maraming salamat sa inyo, Panginoon. Patuloy po kayong nagpapahayag sa amin, Panginoon. Lord, dalangin po namin muli ang pagsama ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, sa panibagong chapter na pag-aaralan na po Yes, namin Lord. sa dyan, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magpaunawa, Panginoon, Yes, Jesus. ng inyong mga salita sa amin, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay maingatan po namin ito, Panginoon, at maisabuhay po namin, Yes, Lord. Panginoon. Amen. Hallelujah. Ganon din Nga po po. sa inyong lingkod na gagamitin, Panginoon. Kayo po ang magpahayag sa Kanya, Panginoon. Nawa po kayo ang makita, Panginoon. Ganon din po sa aming makikinig, Panginoon. At sa aming kasama sa FB Live, kayo po ang patuloy na magpala sa bawat isa, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning po sa bawat isa. Nakasama po namin sa FB Live. Good morning po kay Sister Anita Katembung, Pastor Jojo Teruel, Brother JC Gardose, Sister Fajardo, Ria Fajardo, at sa mga iba po na hindi pa po namin makita. Good morning po. Amen. Praise God. Tayo kapatuloy na sa ating pag-aaral. Ngayon ay panibagong chapter. Amen. Praise God. Sapagkat tayo ay nasa chapter 8 na. Kunti na lang. Ang dyan ay 21 chapter. Salamat sa Panginoon. At sabi ko nga, kahit ating matapos yan, no, merong panibagong revelation. Kasi alam niyo, ang Biblia ay may interpret yan base sa kaisipan. Pero iba pag sariwang kapahayagan, fresh revelation na nagagaling sa Panginoon. Amen? Iba. Hindi natin basta kayang ma-perfect yan na eto. Hindi. Kasi, ayon nga kay Pastor Jordan, ang isang verse ay makakakuha ka ng 7 mensahe. Kaya talagang napakalawak ng salita ng Diyos. Hindi kayang sukatin yan. Kaya isipin nyo, ilang dekada na yan. Years. Bago yan na talagang nabuo. Kaya sa tulong at patubay ng Espiritu, ay hinayaan ng Diyos tayo na ay makarating sa atin. Amen? Kaya sabihin natin at yung ating text at topic. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang text po natin sa umagang ito ay magmumula sa aklat ng John chapter 8 verse 1 and 2. At ang topic po natin sa umagang ito ay the mystery of prayer. 8 verse 1, si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. 2, kinabukasan, maaga pa ay nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at nagsimula siyang magturo. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. Basahin natin yung Matthew 14 verse 23. Yung usually parallel niyan. Matthew 14 verse 23. 23. Mateo chapter 14 verse 23. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Amen. Salamat sa Panginoon.
Amen. Praise God. Ang Diyos natin, alam natin na ang Panginoon ay nagparito para magbigay ng halimbawa na dapat nating tularan. Sabi sa 1 Corinthians 11:1, sabi ni Pablo, tularan niyo ako, kagaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang Panginoon, siya ang eksaktong dapat tularan. Hindi si pastor. Pero bagamat ganun pa man, ay sinabi ni Pablo, tularan niyo ako. Ibig sabihin, kita natin kung ano yung buhay ni Pablo. Bakit? Sino tinutularan ni Pablo? Si Kristo. Kaya yan ang tutularan natin. At dyan sa Biblia, nung ating talagang bubusisiin, no, yung mga nakatala o nakasulat pagdating sa buhay ng Panginoong Hesus. Ano ang unang nakatala sa kanya dyan? Yung kanyang pagsilang. Yung kanyang kapanganakan. At mula sa kanyang pagsilang, at simula nang siya ay maging unang taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, 5 taon, 6 na taon, 7 taon, at 8 taon. Yun lang ang nakatala. Mula pagsilang, kapanganakan, at 8 taon. Pagkatapos niya ay tuliin. At pagklipas ng mahabang panahon, sabi nga sa Lucas 23, no? Pakibasa nyo nga dito. Para may duktong ko lang. Pumapasok ko na. Upo na. Lucas 3:23. Tayo na kagad. Hindi yan. Lucas chapter 3 verse 23. Magtatatlumpong taon na si Jesus nang siya'y magsimulang magministeryo. Ipinapalagay ng mga tao na siya'y anak ni Jose. Oh, okay. Ano lang, 23 lang. No, sabi diyan, kaya nga sa King James, no, magtatatlong taon na siya. Kaya mula 8 years old, no, pagsilang, yan ang unang natala. Sumunod na natala, yung kanyang 8 taon. At mula 8 years to 30 years, magti-30, yung 21 years na kanyang buhay. Isipin nyo, gano'ng kalayo yun, no? Hindi nakatala yun sa Bible. Pero naniniwala ako na yung taon na hindi nakatala sa Bible, ilang taon yun? 21 years? O 22 years? Kasi, pagkatapos ng 8 years old, 30 years old na yung nakatala dyan. Yung nakasulat dyan. Kaya mahabang panahon na hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa Panginoon. Amen ba? Amen. Kahit dyan makikita natin, isa lang ang alam ko. Isa lang ang alam ko. Nung time na ang Panginoon, mula 8 years old to 30, isa lang ang nakita ko. Ang Panginoon ay nagbababad sa panalangin. Ulitin ko, mula 8 years old hanggang magte-30 na siya, ang Panginoon nagbababad sa panalangin. Talagang nag-spend siya, no, ng oras sa panalangin. Bakit? Mula chapter 5 ng John, nakita nyo, nagpasimula siya magpagaling dyan. Kaya hanggang chapter 7, makita nyo, hanggang dulo ng verse 53, talagang makita mo yung kanyang ministeryo. Hindi lang yan. Akit tayo ng chapter 9, chapter 10, chapter 11, chapter 12. Makita nyo yung kanyang ministeryo. At sino yung mga nakakausap niya. At sabi ko nga, usually, yung mga Saduceo at mga Pariseo, yung mga leader ng Hudyo, talagang siya'y nililibak. Diyan naman, siguro nakikita nyo sa pinag-aaral natin. At
At dito, mapapansin nyo rin, yung kanyang oras pagdating sa pagsikat ng araw. Bakit? Doon, nagbibigay siya ng mahabang oras sa ministeryo. Makita nyo, kagaya ng binasa natin sa Matthew 14:23, pakiulit nga. Pakiulit sa harapan. Verse 23, Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Tuloy. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Inabutan. Inabutan. Tuloy mo nga. 24, Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon, dahil pasalungat ito sa hangin. 25, Okay na. So, diyan makita nyo, no, pagdating sa umaga, nag-uumpisa na siyang magministeryo. Sabi ko nga, habang binubulay-bulay ko yan, talagang yung prayer life ng Panginoon, talagang naging lifestyle niya. Dalawa ang pag-uusapan natin ngayon. Una, di ba sabi ko kasi ang topic natin ay the mystery of prayer. Bakit ba siya umakit sa Olipo? Bakit siya pumunta sa ilang? Kaya una, yung personal life ng Panginoon, yung personal prayer. Two, yung prayer of intercession. Kaya makikita nyo, at ito ang unawa nyo, pagdating sa gabi, no? Pagdating sa gabi, at wala ng mga tao, doon siya nag-expend ng prayer. Talagang, makita nyo, hanggang sa nakapako ang Panginoon, ay talagang nagpe-pray siya. Diyan maunawaan nyo na ang Panginoong Yesus, pagdating ng umaga, kung nagpe-pray man siya sa kanyang ministeryo, napasin nyo, nung nagpakain ng 5,000, no, nahigit kumulang 5,000, di ba nagpe-pray siya? Ganun lang kaiksi. Ganun lang siya kaiksi. Sasabihin, Ama, salamat po sapagkat tinutugon mo kami, no, araw-araw, tapos ipapakain niya yung tinapay. Diyan makita nyo na ang Panginoon, yung kanyang buhay, talagang nagbabad siya. May time siya pagdating sa kanyang prayer. Yung personal prayer. Bakit? Kasi dito, kailangan maintindihan natin, lalo na dito sa mga kasama ko, na hindi lang tayo basta ministeryo, na hindi lang tayo basta trabaho ng trabaho. Kung meron bang importante sa lahat, ay yung prayer life natin. Yung lifestyle natin pagdating sa prayer. Yan yung buhay natin eh. Tapos yun ba yung kasaysayan ng Panginoon? Kung makita nyo, talagang nagbibigay siya ng panahon pagdating sa panalangin. At dyan sa binasa nga natin, yes, maunawaan nyo na inaabot siya na magdamag. May panahon siya. Napasin nyo ba, naalala nyo sa Matthew 17, nung ang mga alagad ay tinawag niya, nung bago huliin ng Panginoon, di ba, nag-pray siya, at nakita niya yung nakita ng mga apostol, si Elias at si Moises. Talagang, yung kanyang prayer life, talagang hindi niya pinababayaan. Kaya dyan mapapasin nyo at maunawa natin, napakahalaga nun. Amen? Kaya, bakit ba umakyat ang Panginoon sa libo? Kaya sinabi ko, binasa natin yung Matthew 14 verse 23. No? Yung kahanin tulad yan. Bakit? Nagbibigay siya ng oras pagdating sa panalangin. Mahalaga kasi yun. Hindi pwedeng ministeryo tayo ng ministeryo, pero nagkukulang tayo sa prayer. Bakit? Ano ba ang tinanggap natin sa Panginoon? Ang tinanggap natin sa Panginoon ay yung connection, yung relasyon.
Mahalaga kasi yun eh. Kasi yun yung talagang dahilan kung bakit tayo nakapagpapatuloy. Hindi ang ministeryo ang dahilan para makapagpatuloy ka. Babaksa ka pag puro ministeryo ka lang. Nanuwaan niyo ba ako? Titigil din kayo. Bakit? Napakahalaga ng prayer. Kasi, number one, yan ang communication natin sa Ama. Yan ang communication natin sa ating Diyos. Yung prayer. Alam niyo bang, kahit ang Panginoon ay nasa langit na, pinagpe-pray niya tayo? Buksan natin sa Roma 8:34. Roma 8:34. Sino ang hahatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. Ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Amen. Naunawaan niyo ba yung binasa ni Ate Angel? Ang Panginoon, nakupo sa katabi ng Ama. Isipin nyo, tayong lahat dito, alam ng Panginoon ang lahat ang nangyayari sa atin. Alam ng Panginoon, pag si Daniel ay nagbababad sa laro, alam niya yan. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, namamagitan siya. Sinasabi niya, nagpe-pray siya, na sana mapagtagumpayan niya ni Daniel. Hindi pala sana. Mapagtatagumpayan ni Daniel yan. Kasi yung sana may doubt pa yun. No? Hindi, mapagtatagumpayan ni Daniel yan. Kaya yan. Kasi nga labanan to ng labanan at espiritu eh. Pagtatagumpayan ni Daniel yan, Ama, si Daniel, nagbabad sa laro. Sa ML, mapagtatagumpayan niya kanyang laman. Ang Panginoon, namamagitan sa prayer, namamagitan sa padalangin. Kung meron bang nagpe-pray, kung ikaw nagpe-pray ka, ang Panginoon, pinagpe-pray ka din niya. Di ba napaka sarap pakinggan nyo? Na ang Panginoon Jesus gustong-gusto niya na tayo ay magtagumpay. At hindi tayo magtatagumpay without prayer. Naunawan ba? Kaya ang Panginoon, bago magministeryo, sa umaga, nagdi-devotion. Kaya sa Marcos, buksan natin sa Marcos. Marcos 1:35. 2:39. Marcos chapter 1 verse 35 to 39. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. 36. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito. At 37. Nang matagpuan siya ay sinabi nila, hinahanap na po kayo ng mga tao. 38. Ngunit sinabi niya sa kanila, kailangan pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. 39. Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Amen. So dito, mauunawa natin, ang Panginoon, kahit babad sa ministeryo, tandaan nyo, ang ministeryo parang bukid yan. Lupa lang yan na binubungkal. Kaya, bago siya magpunta sa bukid, bago siya gumawa, ang unang ginagawa niya ay communication. Prayer. Yung kanyang kinaugalian, lifestyle. Talagang makikita natin sa buhay ng Panginoon. Kasi nga, natala lang dyan ay mula 30 years old siya hanggang sa mamatay siya. At yung kanyang edad na 8 years old at yung kapanganakan. Wala nga ako nabasa dyan na noong Panginoon na 8 years old, naglaro siya eh. I-type sa Google. Ang Panginoon naglaro. Ang iniisip niya ay yung talagang alam niya na makakatulong sa kanya. Alam niya na magiging sandata niya. Bakit? Ang kanyang buhay dito sa lupa, talagang
matindi ang pakikipagbaka. Ang Panginoon, nung hindi siya sikat, nagpe-pray siya. At nung siya'y sikat, nagpe-pray din siya. At nung siya'y mag-i-struggle na, nagpe-pray din siya. Sa Matthew 26, verse 36. Matthew 26. Mateo chapter 26, verse verse 36 to 39. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanila, "Dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon." 37. Ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. 38. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat." 39. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. "Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari." Amen. So dito, makita nyo, nung siya ay hindi sikat, nagpe-pray. Nung siya ay sikat na, kilala na siya, nagpe-pray, wala na bago. At nung siya ay dumarating sa matinding problema, matinding pagsubok, ano ang ginagawa niya? Nagme-ministeryo ba? Nagpe-pray. Nag-i-spend siya ng more time sa prayer. Kuminsan, tayo ay nagpe-pray ng mahaba. Pero pag may dumating sa ating pagsubok, kuminsan, hindi natin alam kung anong sasabihin natin. Pero alam ng Diyos kung ano ang nalaman ng puso mo. Kaya dyan makita nyo, talagang ang prayer niya ay talagang nagbababad siya. Bakit? Alam niya. Alam niya yung kanyang mga pinagdadaanan. Sapagkat diyan sa binasa ng Ate Daniel, malapit na siyang mamatay. Huhulihin na siya. Ano sabi? "Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito o kopang ito." Ibig sabihin, yung paghihirap. Yun ang tao Yun ang dahil ang Panginoon ay nasa anyong laman, talagang ang tao ayaw niya ng paghihirap. Pero ang sabi niya, yung espiritu na nasa loob, ang sabi niya, wag ang kalooban ko ang masunod, ang kalooban nyo. Kaya yan, may nagtatalo, may naglalaban. Kaya mahalaga sa atin yung prayer. Hindi lang sa panahon na tayo ay binebless. Kung minsan, mas nagbababad nga tayo pag marami tayong problema Ewan ko na sa inyo. Di, nagpe-pray ka ba? Nagbababad ka ba ng prayer? Pag may problema ka? O baka pag may blessing ka lang? Pero diyan ang Panginoon. Talagang naging lifestyle niya na yung kanyang personal prayer. Kasi bakit? Kasi yan ang kailangan para tayo makapagpatuloy. Kuminsan ngayon kasi marami ang ginagawa, puro ministry. Ang totoo, gusto tayo makausap ng Panginoon. Anak, magpahinga ka naman sa ministeryo. Alam niyo, minsan, marami ako nakausap ng pastor. Iba't iba. Unang pastor na kausap ko, ang sabi niya sa akin, "Pastor, wala nga akong oras Puro gawain, puro Bible study. Wala akong oras. Talagang busy ako." Sabi ko, nakapag-pray ka pa ba? Kasi, ang Diyos, gusto niya makapag-usap sa atin. Kuminsan, kung bakit hindi siya makapagpahayag sa atin, busy tayo Kahit sa trabaho. Kuminsan, sobrang busy natin. Alam niyo ba, namimiss ko yung kantang, "I miss my time with you." Sabi yung sunod na kanta, "Those moments together,
I need to be with you each day and hurt you. Oh, yung paborito kasi dati yun eh. Yung I miss my time with you. Yung gusto ng Panginoon nakikipag-usap sa atin. Ang problema tayo, binago na ng panahon. Nung tayo ay hindi pa nagbiministeryo, nakalimutan natin makapag-usap sa Panginoon. Yung ating prayer life. Kaya, nung tayo ay nagbiministeryo na, lalong wala. Alam niyo ba? Hindi natutuwa doon ang Panginoon. Gustong-gusto ng Diyos na makapag-usap sa atin. Makipag-kwentuhan sa atin. Napapasin nyo, sa araw, ibinubuhos ng Panginoon sa kanyang ministeryo. Ang dami niyang kausap. May sakit. Mga inaalihan ng demonyo. Mga Paraseyo, mga Saduseyo, nililibak siya. Pero pagkatapos nun, nagbibigay siya ng panahon sa panalangin. Naunawaan niyo ba ako? Napakahalaga sa atin ng prayer. Ulitin mo nga yung Romans 8:1 hanggang 2. Tarami. Romans 8:1 hanggang 2. John chapter 8, verse 1 and 2. Pakiulit. John 8:1. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. 2. Kinabukasan, maaga pa ay nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at nagsimula siyang magturo. Yun. Ministry. Pero, nakapadalangin na siya. Baka mamaya, nagmi-ministry ka na, pero hindi ka pa nakapag-pray. Tapos gusto mo, kumilos ang Diyos, gumawa ang Diyos, hindi mo nga kinakausap ang Panginoon eh. Naunawaan niyo ba ako? Nagkakaintindihan ba tayo? Kailangan natin maintindihan kung gaano kahalaga ang panalangin. Kailangan may panahon tayo na kuminsan tayo lang. Nag-iisa lang tayo. Kaya minsan, hindi mo napapasin, minsan umakit ako sa taas. Minsan nag-iisa ako. Minsan, hindi mo ako, hindi ako parang mukhang kawawa pa nag-iisa. Hindi ako nalulungkot pa nag-iisa. Bakit? Yun yung pagkakataon ko makapag-pray. Kaya, ang panalangin, napakahalaga sa atin bago tayo gumawa ng gawain natin. Bago mag-ministry, bago magtrabaho, di ba sinasabi ko nga lagi sa inyo, sa bodega kay Jess, ganito ang gawin nyo. Kasi alam nyo ba kung minsan, nagpe-pray tayo pag marami tayong pinagdadaanan o may pagsubok. Hindi. Masaya ka, malungkot ka, gusto ng Panginoon, nakakausap ka. Amen? Are you agree? Amen. Buksan natin sa Lucas 22:31. 34. Lucas 22, verse 31 to 34. Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa pag-aalis ng ipa sa mga trigo. 32. Subalit idinalangin kita upang wag manghina ang inyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Okay. Thank you. Doon na lang. Ulitin mo nga. Ulitin mo. Lucas 22:31 to 30. Diretso. Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa pag-aalis ng ipa sa mga trigo. 32. Subalit idinalangin kita upang wag manghina ang iyong pananampalataya, at kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Amen. Tingnan nyo dito ha. Ang sabi niya, Pedro, Simon Pedro, Simon.
Humiling si Satanas sa Diyos, sa Panginoon, na subukin ka. Anong sabi ng Panginoon? Pero dumadalangin ako sa Ama na magtagumpay ka. Pag ikaw ay nagtagumpay na, nakabalik ka na, dadalangin ako na patatagin mo naman yung iba. Kaya dito, kung meron man tayong pagsubok na pinagdadaanan, unang huwag natin kakalimutan na kung meron mang namamagitan sa atin sa panalangin, yun ang Panginoong Yesus. 2, ang banal na Espiritu. Romans 8:26. Bago ulitin yung Lucas. Romans 8:26. Romans 8:26. Gayon naman, tinutulungan kayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. Amen. So dito, makikita nyo, kumisan, yung bigat na bigat ka na. Kasi ako yung time na siguro hindi malagay sa inyo ang nangyari sa buhay ko. Mahirap pa bulag, mahirap pa stroke, tapos tangangaral ka, kumisan, Lord, naiiya na ako. Pero hindi, tuloy lang. Pagkaharap ko maraming tao, hindi ko naiisip, kinakalimutan ko na ako ay may kapansanan, may kapintasan, tuloy lang. Pero pa nag-iisa na ako, Lord, Ama, alam mo, na nahihiya ko minsan. Bakit? Paano ka magpe-pray? Paano ka makangaral na nagpapagaling ang Diyos kung ikaw mismo may kapansanan ka? Kaya, sabi ko, Ama, alam niyo ba, pag sinabi mong Ama, nakakakat na kagad sa langit yun. Through the Spirit. Ganun ka bilis yun, mas mabilis pa sa liwanag ng araw, na naiintindihan ng Diyos kung ano ang nararamdaman mo. Kasi ang Espiritu nga ang tumutulong sa iyong panalangin. Ang Espiritu daw. Kaya, diyan sabi sa Lucas 22, Simon, Simon, humiling si Satanas na subukin ka. Alam niyo naman nangyari Pedro. At sabi ng Panginoon, pero pag nakabalik ka na, dumadalangin ako sa Ama, pag nakabalik ka na, palakasin mo din yung ibang pananampalataya, yung ibang kapatiran. Pag nakabalik ka na, palakasin mo naman yung iba sa pananampalataya. Kung meron mang gustong magtagumpay tayo, unang-una, hindi ikaw. Si Jesus. Ang Diyos. Alam niya, kasi ang kaaway, talagang hindi ka niya kayang patayin. Pero, kaya niyang humiling para subukin ka. Kasi ito to, walang magagawa ang kaaway sa atin. Maliban kung ano lang, yung ipahintulot ng Diyos na hihilingin niya. Kaya dyan makita nyo, at maunawaan nyo, na yung panalangin, napakahalaga. Para alam mo kung ano yung nangyayari sa'yo. Alam mo kung bakit ka may pinagdadaanan. Amen? Amen. Kaya, sa buhay ng Panginoong Yesus, kasi siya ay example na talagang dapat nating tularan sa ating buhay. Una, sa panalangin. Pangalawa, sa paglilingkod. Amen? Hindi niya kinakalimutan. May panahon siya sa maghapon, pagbaliwanag, yung maghapon, nagbibigay siya ng panahon sa saan? Sa ministeryo. Yung pag-araw. Pero pagdating na wala na yung mga tao, anong ginagawa niya kagad? Panalangin. Amen? Anong oras sa sin? 42. Yan. Kaya dito, nakita niyo kung gaano kahalaga ang panalangin.
sa ating buhay. 2, yung gano'ng kahalaga na tayo ay nagpe-pray din sa iba. Amen? Hindi lang puro ikaw. Hindi, ipag-pray mo rin yung iba. Kasi, gusto ng Panginoon na tayong lahat makapagpatuloy. Magpanalangin ng tayo sa bawat isa. Amen? Kaya, parang hindi nyo naintindihan Kaya sa buhay natin ito, baliwala ang ministry natin. Makinig kayo mabuti sa akin. Mga tumatayo sa pulpito. Baliwala ang ministry natin. Baliwala ang pagtayo natin kung tayo mismo, yung prayer life natin, hindi natin nagagawa. Nanuhan niyo ba ako? Kasi ang Panginoon na yun bago sa pagsikat ng araw, sa liwanag, pagkatapos siya mag-devotion, ano ginagawa niya? Nagmi-ministeryo siya. Ano nga doon sa binasa natin sa Marcos? Di ba? Siya'y humahayo. Pero bago siya humayo, nakapag-pray na siya. Kaya, yung panalangin, hindi yan ordinaryong salita. Hindi yan ordinaryong gawain. Kailangan nating isabuhay at ipamuhay yan. Amen? Alam niyo ba kung sinong yung pabaksak-baksak? Kung sino yung laging mahina? Yung kulang sa prayer. Alam niyo ba yung kasabihan? A prayerless Christian is a powerless Christian. A prayerful Christian is a powerful Christian. Nanuhan niyo ba ako? A prayerless Christian is a powerless Christian. A prayerful Christian is a powerful Christian. Kaya alam nyo, hindi porque tayo ay tumatayo sa pulpito, nangangaral, nagpipreach, madaling malaman pag kulang ka sa panalangin. Bakit? Kung ano-ano lang sinasabi mo Kung ano lang lumalabas sa bibig mo. Bakit? Hindi ka talaga nakapag-pray. Kung gusto mo talaga maging effective na bilang isang tagasunod ni Kristo, diba? Ang ibig sabihin ng Christian is follower of Jesus Christ. Kung gusto mo maging effective na tagasunod ni Kristo, ang unang-unang gagawin mo dapat hindi ministeryo, panalangin. Nanuhan niyo ba ako? Panalangin. Kaya, marami nagsabi sa akin pala, yung corporate prayer daw. Eto, corporate to Babisa daw yun. Hindi ko naniniwala doon. Mahalaga ang corporate prayer dahil ang sama-sama panalangin talagang nakapagtitibayan. E paano pag wala na, hiwawalay na kayo? Di wala na rin. Ang Panginoon, nagpe-pray sila ng sama-sama, pero yung kanyang prayer life, hindi niya pinababayaan. Kaya yung personal prayer, yung siya at ang Ama, yun nagkakaintindihan. Napasin nyo, nung ang Panginoong Jesus nakapako na, hanggang sa krus nananalangin siya. Hanggang sa krus nagpe-pray siya. Ama ko! Ama! Patawarin mo sila! Ama! Naganap ko na! Tanestay! Ama! Sa inyo ko po tinatagubilin ang aking espiritu. Hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay, nagpe-pray siya. Alam niyo kung gaano kahalaga ang panalangin? Ang iglesia na hindi mahilig mag-pray, patay na iglesia. Naintindihan niyo ba yun? Ang church na hindi nagpe-pray,
hindi mahilig sa prayer. Kaya alam niyo mga kapatid, every Sunday, di ba, mas maraming tao dyan. Dumarating kasi simbe. Pero pasinin niyo yung prayer meeting. Ilan lang. Meron pa kang kasabihan. Pag gusto mo raw makita raw yung ganda ng church, pumunta ka ng Sunday. Pag gusto mo makita yung ganda ng church, yung galing ng pastor mag-sermon, pumunta ka ng Sunday. Pero pag gusto mo raw makilala ang Panginoon, pumunta ka ng prayer meeting. Pasin ninyo, ilan lang. Prayer meeting. Kaya, diyan kailangan natin maintindihan. Kung ang Panginoon ang susundan natin, sa John chapter 8 verse 1, di ba? Umaakit siya ng bundok Olibo. Anong dahilan? Ano siya? Mountaineer? Di ba? Sa Matthew 14, no? Umaakit siya sa bundok, sa ilang. Mahilig siya pumunta sa ilang na lugar. Ano ibig sabihin nun? Hindi puntahan ng tao. Bakit? Nakapagpe-pray siya. Nagbibigay siya ng spend time sa Panginoon, sa Ama. Para siya ipatuloy na makapag-usap. Mga kapatid, mahirap tayo makapagpatuloy sa buhay nating ito kung tayo ay hindi magbababad sa panalangin. Hindi tayo magiging matagumpay. Hindi ka masabing matagumpay ka kung ikaw hindi na nanalangin. Amen? Kaya tayo mga Kristiyano, tayo mga anak ng Diyos, tinawag tayo mga anak ng Diyos, kailangan ang ginagawa natin bago ang lahat, nagpe-pray tayo. Meron tayong personal prayer, meron tayong corporate prayer, kaya tayo dito may devotion eh. Nagpe-pray tayo, nag-aaral tayo. Kumusta kaya kayo pag nag-iisa kayo? Kumusta kaya kayo pag nag-iisa kayo? Nagagawa nyo kaya ang kausapin ng Panginoon? Di ba sabi ko nga sa inyo, Romans 8:26, ang Holy Spirit ang namamagitan sa atin. Kuminsan bagamat alam nyo na mahirap ang problema, pero kuminsan kung bakit ang problema, bumubuhos sa atin, dumadagsa. Kasi, yung talagang dahilan nagpe-pray Yun naman ang gusto ng Panginoon eh. Talagang nakipag-usap ka sa Kanya eh. Kuminsan, pag walang pagsubok, nakakalimot ka. Sana, pag gusto nyo talagang makapanalangin, may pagsubok o wala, nagpe-pray tayo. Amen? Bakit? Yan ang buhay natin eh. Communication sa ating Ama. Communication with the Lord. Yan ang buhay natin eh. Naunawaan niyo ba yun? Gusto tayo makausap ng Ama. Kung hindi ka bibigyan ng pagsubok, hindi ka magpe-pray. Gusto niyo ba lagi may problema kayo para nakapag-pray kayo lagi? Di ba? Kaya, mabigat ang problema, magaan ang problema, o puro saya ka, puro blessing ka, mag-pray ka. Amen. Parang dito, walang mahina dito Ha? Ulitin ko, may problema, o maliit na problema, o malaking problema, nagpe-pray ka. O, yun. Kasi, yan ang paraan ng Diyos para tayo, magkaroon ng communication sa Kanya. Yan ang paraan ng Diyos. Kaya nga dyan sa John chapter 8 verse 1 and 2, ano yung verse 2? Pagkatapos siya makapag-pray, pagkatapos siya umakyat sa bundok ng Olibo, ano ang sumunod? Pumunta siya sa templo. At ano raw? Nagturo. Ibig sabihin, pagkatapos siya mag-pray,
Ano ginawa niya? Nagministeryo siya. Hindi puro ministeryo lang. Kaya may oras talaga. At sana, prayer ko, yung panahon ng mga oras natin, pag meron kayong pagkakataon, pag kayo may pagkakataon na dumarating sa inyo, talagang makapag-ministeryo tayo. Makapag-simple sharing tayo, makapag-share tayo sa mga kapwa natin. Ako nga nagpe-pray ako eh. May dadalawin akong matanda na lagi kong kausap, pero una nga ako sa kanya na-stroke. Na-stroke din pala. Kaya dadalawin ko siya. Nagpe-pray ako sa Panginoon. Kaya sharean ko siya. Siguro itong mga week na ito, nag-usap pa kami sa Rami. Nasamahan ako kasi gusto ko siya makita. At makapag-ministry sa kanya. Kasi para ko na kami, hindi na siya nag-iisa. Kasi una akong nagkasakit sa kanya. Pero mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Huwag nating pababayaan yung ating personal prayer. 2, huwag nating kalilimutan o kaliligtaan yung ating corporate prayer. Ibig sabihin, yung mga bagay na yan, pag gusto mong magtagumpay, kailangan magbabad tayo sa panalangin. Ano pa? Magbabad tayo o magbasa tayo ng salita ng Diyos. Para tayo ay tuloy-tuloy na talagang makagawa, makakilos sa kanyang kalooban. Na nasa kalooban niya. Amen? May oras pa ba ako? Okay. Kaya, muli, uulitin ko, magbabad tayo sa ating panalangin. Huwag natin kakalitaan yan. Bago tayo gumawa ng anumang bagay, bago tayo magtrabaho, bago tayo magministeryo, manalangin muna tayo. Kagaya ng ginagawa natin ito. Amen? Kaya, muli, tayo umawit, I will come and bow down. And bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Misa pa, I will come and bow down. I will come, amen, and bow down, yes, Lord, at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping you. There is nothing, hallelujah, minsan pa. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping you. I take pleasure, I take pleasure
worshiping you, Lord. I take bless you. I take bless you. In worshiping you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sister Cathy, hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Jesus. Glory, glory. Ingatan mo kami, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah. Sa aming pag-alis mamaya, papunta namin sa hospital. Ingatan mo kami, Panginoon. Praise you, Jesus. Sister Cathy, Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Lord, narinig na naman po namin ang mensaheng ito. Palagian po namin itong naririnig, ngunit hindi po namin tuluyang nagagawa. Tulungan niyo po kami na magtagumpay sa ministry ng pananalangin, Panginoon. Ito yung ministry namin sa inyo, Panginoon. Lord, ministry rin namin sa aming mga kapwa, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ito po'y magawa sapagkat ito po ang nais mo at itong ginawa mong halimbawa para sa amin ay napakahalaga. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon ng regular prayer meeting, prayer time, Panginoon. Magkaroon kami ng praying habit, Panginoon. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo at tulungan nyo kami na magtagumpay, Panginoon, sa araw-araw at ang aming mga maisantabi namin, ang nais nyo isantabi namin, Panginoon, at magawa namin po ito, Panginoon, Lord Jesus, at ang magkakaroon ng tagumpay sa aming buhay, tagumpay sa lugar na ito o sa lugar na aming ginagalawan, Jesus. tagumpay sa gawain sa inyong ministeryo, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Sa inyo po ang papuri at pasasalamat. Lord, inaangkin ko po ngayon ang pagtatagumpay ng bawat isa sa Lord prayer Jesus. life ng bawat isa, Amen. Panginoon. Amen. Jesus. Lord Jesus, Lord God, at mag-meditate kami kung paano ka nag-pray, kung paano mo tinawag sa pananalangin ang iyong mga lingkod na nauna sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon. Inspire din namin ang aming mga kasama na mag-pray. Lord God, gently na mag-aya kami ng aming mga kapatiran na mag-pray na lang tayo kaysa magkwentuhan. Salamat sa inyo, O God. Salamat sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at magtagumpay kami anuman ang panguusig, ang kaaway na gagawin at sino man ang gagamitin niya. Tulungan niyo kami na magtagumpay, O God. Salamat, Panginoon. Ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, Ate Budang, Sister Telma, Brother Udi Velasco, Sister Aquino Raymar, Chester Mayor, Sister Shirley, Ivan Castro, Ana Flor, Pastor Ana, Jimiel Malaborbor, Pastora Mary Chris, Sister Vicky Villacorta, Brother Alan Rucrea, good morning po sa inyo, Sister Eden Danyo, Pastor Rico, kumusta po sa inyong lugar?